At so ayan, hi guys, welcome back sa channel natin at ito na nga po sa episode 200 para dito kay Kalbo at huwag na natin patagalin pa. Simulan na natin yan at kahapon nga ay dito tayo natapos yung sa pagtatransact ni Fubuki dyan kay McCoy at ino-offeran niya nga yan na i-cover up yung nangyaring insidente rito sa may HQ. At so now, ang continuation niyan is eto naman na. So dito, sa may labas ng HQ ay bigla na nga bumubulwak dyan itong lupa at then after nga nito is BAM! Dito, labasan dyan. Ito yung mga halimaw, yung mga remains nila. So to, kala mo nag-erupt may bulkang sumabog din sa may labas nga ng HQ. At ito nga ngayon, talsikan dyan, tilapon. Yung mga labi ng mga halimaw. At ito nga ngayon, bam bam, hala, sige. So dito, laglagan dyan. At nagsikalat na nga yung mga bangkay ng halimaw dyan sa labas mismo ng HQ. At ito nga ngayon, labas na rin dyan. Itong si Tatsumaki. Pero yun, tingin-tingin ngayon si Tatsumaki dyan sa may gilid niya. At ito nga, biglang labasan na dyan itong grupo naman ni Fubuki. Tapos ito nga, bigla-biglang binuksan ng isang sakyan na to yung pintuan niya sa harap mismo nito ng isang halimaw. At after nga niya, ito nga, biglang ginamitan ni Fubuki itong halimaw na to ng kanyang kapangyarihan. At ito para may kinukuha nga siya rito. At ayun, parang bubukol dyan ng bahagya itong laman ng halimaw. At pagkatapos nga nito, boom! So dito, mula dun sa labi ng halimaw, biglang lumabas na nga lang dyan itong si Psychos. At ito nga ngayon, spak! Dito dali-dali grenab ni Fubuki itong si Psychos at sabi niya ngayon dito kay Eyelashes na sige bilisan niya, mag-drive na siya agad. At after nga niya, Seto ngayon ngingiti-ngiti na itong si Fubuki at ayun, nagising na rin itong si Psychos. Sabi niya nga sa loob-loob niya dyan, chairwoman. So yun, so nagtagumpay itong sila Fubuki nakunin itong si Psychos. So ang ganda ng setup nila, pinalabas nila na kunyari yung mga halimaw kinalat lang nila, pero yun nga nasa loob pa na itong si Psychos ng isa sa mga halimaw na yan. At then pagkatapos nga nito is dito naman talo na sa nagre-report na nga na to. At ito, binabalita na yun nangyaring insidente din sa may HQ. At ito nga sinasabi na pagmasdan daw yung paligid ng HQ kasi nga sobrang dami ng mga halimaw, yung mga nakakalat na nga dyan, lahat sila mga patay na. At ito nga ngayon, tuloy nga nung report dito na itong HQ ay sinugod dyan ng pagkarami-rami mga halimaw na puro yung threat nila mga demon level. Pero ganun pa man rin, may isang hero na tinapos lahat ng mga halimaw na yan. At yan ay walang iba kundi itong si Tatsumaki, isang S-class hero. At so ito ngayon, sabi nga ni nanay na nakatira dyan sa may hero residences na talagang nakakatakot yung nangyari kasi nga raw sobrang lakas nung pagyanig yung nangyaring lindol dyan. At ito sa kabilang banda, pinakita rin yung ibang side pa ng mga nakatira sa may hero residences. At ito nga sabi ni tatay dyan na talagang wala silang aasahang iba pa na magliligtas sa kanila kung hindi yung mga S-class heroes kasi nga sobrang lakas nila. At ito nga sabi ni tatay, natutuwa siya kasi niligtas sila ng isang S-class na hero. At ito yung mga teens naman sa kabilang banda, ganun rin, natutuwa sila dyan kay Tatsumaki. Sabi nga nila, ang husay, ang galing ni Tatsumaki. At yun nga, love na love daw nila yung si Tatsumaki. So yun, so mupuso pa rito itong babae na nga na to. At ito nga ngayon, talo na dito sa pamilya na to na sila ngayon bumiyahe para lumipat din sa hero residences. At ito nga nakikita nila yung report patungkol nga dyan sa kabayanihan ni Tatsumaki. At ito nga ngayon, natuwa yung bata. Sabi na nga dyan na ang husay talaga ni Tatsumaki, ang galing niya. Although nakakatakot siya makipaglaban, pero ang galing niya pa rin, sabi niyang ganyan. Pero ito nga, habang nakikinig ng report itong mga nasa hero residences ay biglang talo naman dito yan kay Kalbo natin. Dahil ito si Kalbo, nanggigigil siya. Yun, pinapanood niya rin yung report. Sabi niya nga dyan, lahat doon ang sinasabi dyan sa report mga puro kasi nungalingan. Kasi siya nga raw yung pumigil kay Tatsumaki, tapos ngayon sasabihin na isa siyang halimaw. So ang kulit na ito ni Kalbo. At ito nga, si Genos dali-dali kinuha niya yung kanyang phone. Sabi niya nga dyan, mag-file kaagad ako ng major complaint. Sabi niya ganyan. But then ito nga, tuloy sa pakikinig itong si Saitama sa balita. At sabi nga ngayon sa balita na dahil nga sa sobrang laki at sobrang lala ng mga damage na nakuha dyan sa HQ, dyan sa nasira yung mga buildings, yung mga infrastructure niya, kaya sinasabi yung total damage niya umaabot sa bilyon. At ito nga ngayon, pinigil ni Saitama itong si Genos dyan sa kanyang pagko-complain. At ito nga ngayon, biglang napangiti na itong si Saitama. At ito nga, sabi niya kay Genos na since na nire-report naman na yung mga accomplishments ni Tatsumaki, kaya sige, hayaan na lang daw muna nila yung spotlight dyan kay Tatsumaki, huwag na lang sirain yung, sabi niya ganyan. So kulit nito ni Kalbo akala niya siya yung sinisingil dun sa sirangan dun sa may HQ. But din ito nga ngayon, biglang sulat dyan ito si Genos. Sabi niya nga dyan na talagang napakalupit ng master niya, talagang ano siya, good example, sabi ng ganyan. At ito nga ngayon, kain-kain lang dyan ito si Saitama. But din pagkatapos nga niya is talon dito na sa may side na nga ni Psychos, dahil ito pinapakita na nakatakas nga dyan si Psychos sa pagkakakulong niya sa HQ.
At eto pinag-uusapan niya ng mga executive kasama na etong si Tatsumaki. So ito hindi nga makapaniwala yung mga executive na nawala, nakatakas si Saikos. So kaya nga ito sabi ni Tatsumaki dyan, ang posible nangyari baka nakatakas siya dun sa butas sa may ceiling o di naman kaya baka naghukay siya dyan sa may floor tapos yun umalis o di naman kaya habang nagkakagulo ay ayun pumuslit yung si Saikos. Pero ito nga sabi ni Tatsumaki, nakasalanan niyang lahat kaya nangyari yan. Kaya naman i-take niya yung responsibility sa paghahanap kay Saikos nang siya lang mag-isa at ipagkatiwala ng araw sa kanya ito ng mga executive. Pero ito nga nagalit yung mga executive, sabi nga nila dyan na walang karapatan itong si Tatsumaki na magsabi ng kanyang mga suggestion o opinion dahil nga siya nga raw yung may kasalanan ng kaguluhan na to. Ito nga sabi nung isang executive dito, talaga daw ba nagsisisi yung si Tatsumaki sa ginawa niya. Pero yun nga, sagot itong si Tatsumaki, sabi niya nga dyan na dahil nga raw sa kanya, kaya na-gain nila pabalik yung tiwala, yung trust ng mga naninirahan dyan sa Hero Association. So kaya nga raw dapat pasalamat pa itong executive sa kanya at maliban pa ron, na-cover up pa nila yung mismanagement nito ng Hero Association. At ito nga to rin ni Tatsumaki, kaya ano rin ba pagkakaiba nun kung magdadala siya rito ng isa o di naman kaya dalawa na threat level na dragon ng mga halimaw sungkol nito ni Tatsumaki. Pero ito nga, ang tuloy ni Tatsumaki dito at saka isa pa, na-memorize niya na yung wavelength ng kapangyarihan ni Saikos. Kaya alam niya na kung paano hanapin si Saikos. So ngayon, tanong ni Tatsumaki dito sa mga executive, sige, meron daw ba na kahit isa sa kanila kayang gawin yung bagay na yan? Sabi ni Tatsumaki, wala. Sabi niya ganyan. At ito nga ngayon, kaya alis na si Tatsumaki, sabi niya nga dyan, na since na wala namang may kayang gumawa sa kanila niyan, kaya siya na nga lang mag-isa yung hahanap dyan kay Saikos. At saka isa pa, yung mga ibang heroes daw ay magiging sagaba lang sa kanya yan kaya di niya kailangan ng tulong ng iba, sabi niya ganyan. So ito ay napapangiti na dito. Ito si Makoy, sabay maya salita na. Ito si Makoy, sabi niya nga dyan na hindi niya akalain na talaga nagsisisi raw itong si Tatsumaki sa kanyang ginawa. At ito nag-o-offer pa siya na siya mismo yung maghahunt at maghahanap dyan kay Saikos at ibabalik dito yan sa Hero Association. So ang bait naman daw nito ni Tatsumaki, sabi niya ganyan. At ito nga ngayon tingin itong si Tatsumaki, sabay maya ngiti na. Itong si Tatsumaki, sabi niya nga dyan, paminsan-minsan ganun talaga, meron daw siya na bad mood saka good day, sabi niya ganyan. At ito nga ngayon natawa na itong si Makoy, sabi niya nga dyan, ganun ba, mabuti naman, sabi niya ganyan. At then pagkatapos nga nito is balik naman dito na sa may side na ni Child Emperor dahil ito nagugulat itong si Child Emperor sa mga nakikita niyang data dyan. Sabi nga nito ni Child Emperor, teka lang, anong nangyayari dito, ano to, sabi niya ganyan. At ito nga talagang nabahala rito itong si Child Emperor at ang sabi niya nga rito na iniisip niya na yung nangyaring insidente dyan sa Hero Association parang kakaiba, strange nga raw yan. Kaya ang ginawa nito ni Child Emperor, hinak niya yung system at chinek niya yung mga footage. At eto sabi nga rito ngayon ni Child Emperor, lahat ng nangyari dyan puro kasinungalingan lang, cover up lang, sabi niya ganyan. So yun, so natutuloy na alaman neto ni Child Emperor yung totoong nangyari dyan na sa may HQ. At din ay pagkatapos nga niya yan guys, so hanggang dito lang itong si episode 200 natin. At eto nga, ang lupit talaga nito ng bata natin So ngayon ito, alam niya kung ano nga yung nangyari din sa may HQ at mataas-taas yung possibility niya na alam na nga rin ni Child Emperor na si Saitama yung tumapos sa lahat ng mga halimaw dun nga sa may basement. At so ayan ay ngayon, unti-unti na medyo nagkakaalaman na dito sa side nila kalbo natin. Pero yun nga guys, ayun ulit, maraming salamat sa panonood dito kay episode 200 natin. At kung natripan nyo itong video natin, huwag nyo kalimutan mag-iwan ng likes. Yun lang naman. So God bless nyo lahat at kita-kits tayo ulit.